Ituloy po natin. Mahina ang signal. Kaya ang naging paraan, sa video na lang po. Pero pangako, uulitin ko po. Pero hindi kasing katulad kanina. Dahil nga po inuulit ko na ang Panginoon ang maglalagay kung ano ang ating sasabihin. Hindi po scripted, kundi bahala po ang ating Panginoong Diyos. Tuloy po natin. Ang 7 iglesia na nasa kanang kamay ng ating Panginoon ay ang 7 iglesia. Yan ang isinisimbolo ng 7 kandelero. Yan ang kahulugan ng kandelero. Apokalipsis 1:20. 7 po, kapanahunan. Kaya sabi ko kanina, iba po yung panahon nito, ganito kalaki yung halaman na itinanim, iba po yung panahon ng ganito, at iba po yung panahon ng ganito. Pagka namumulaklak na, iba po yung panahon. Ang panahon po natin ngayon, panahon ng pag-aani. Nasa huling kapanahunan po tayo ng iglesia. Kaya nga po, may time, Laodicean time. Hindi ko po pwedeng alisin ang isang kapanahunan. Wala po akong kapangyarihan. Ang Diyos ang nagtatakda ng panahon, maging ng kamatayan ng tao. Kaya ang panahon ng pagbubukas doon sa ipinasara, ipinatatak ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Daniel 12:4, sa panahon ng kawakasan, sa panahon na ang kaalaman malago, noong unang panahon wala yung internet. Panahon ng ating mga lolo, walang internet. Siguro sa ibang bansa, meron po. Pilipinas, wala. Walang cellphone. Manligaw ka sa mga napupusuan mo, kailangan pumunta ka sa bahay. Iba po ang pag-uugali noon. Pero ngayon, nasa panahon tayo ng huling kapanahunan ng iglesia. Malahininga. Yun po ang ibig sabihin. Kaya mag-ingat po tayo sa paggamit ng mga talata sa paghatol. Ano ang pahayag sa iglesia? At sa Apokalipsis 3, magpasimula po tayo sa 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ituloy po natin sa 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Eto na, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, upang wag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran
at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan, gaya naman ng nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi sa Espiritu sa mga iglesia. Nagkamali po ang maraming mga tagapangaral na ang tinutukoy ng 7 kapanahunan ng iglesia malahininga. Tandaan po natin ang tinutukoy. Panahon ang malahininga. Kaya sabi ko, iba po ang pag-uugali ng tao. Uso po ngayon yung plastic. Po, uso ngayon ang plastic. Akala mo, totoong kaibigan. Yun pala, kaibigan lang pala pagka may kailangan. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Kaya sabi nga po, sa banal na kasulatan, ang salita ng Panginoong Diyos ay katulad ng 2 talim na matalas. Kaya gaya po ng aking pangako, hindi ko isasara o ititikom ang aking bibig. Panahon ng pagbubukas. Ihahayag kung ano sasagot ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga salita sa bibig. Sino man ang gagamitin, hindi ako, wala tayong karapatan na mangwestiyon o humatol. Kaya sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa Biblia, tunay na walang umaga sa kanila, walang katotohanan sa kanila. Kaya bago po tayo magsalita, kailangan tignan po natin, magsuri tayo. Kaya nga sabi sa hermeneutic, kailangan mag-imbestiga muna tayo. Mag-gather muna tayo ng ebidensya. Huwag ka agad-agad, huwag kang jump kaagad sa conclusion. Kailangan mag-imbestiga. Gawa 17:11. Kailangan siyasatin mo muna ang salita ng Panginoon. Ito ang ginawa ng mga taga-Berea. Araw-araw sinisiyasat. Ano ang katunayan na hindi yung mga lingkod ng Panginoon na nasa Laodiceang kapanahunan, ibig sabihin, nasa millennial na kapanahunan, nasa panahon natin ngayon. Tandaan po natin, ang kausap, wala sa loob ng iglesia. Ang iglesia na nasa 7 kapanahunan, ang kanilang ginagalawan, nandito pa sila sa mundo. Kaya sa panahon natin ngayon, mayroong batas na, di ho ba panahon natin ngayon, freedom of speech. Noong elementary ako, yung guro, pwedeng mambalibag ng eraser eh. Pwede kang, hihilahin itong patilya. Pwede kang kukurutin kung saan niya gusto, yung mga teacher. Elementary, maging sa high school, naranasan ko pong mabalibag ng eraser. Pero ngayon, gagawin mo yan, madidimanda ka, marereklamo ka sa DepEd. Ang teacher na gagawa niyan, maaalisan ng lisensya. Mawawala ng trabaho. Bakit? Yan po ang batas natin ngayon. Iba yung batas noon.
Iba yung batas dito. Iba yung batas dito. Dito. Ito yung batas ngayon. Ang sitwasyon ng lipunan, malahininga. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo. Bakit? Malapit na ang panahon ng pag-aani. Kumbaga sa palay. Malapit na ang panahon ng pag-aani. Ngayon, ano ang katunayan na panahon? Hindi mga taong nasa loob ng tunay na iglesia. Panahon ang binabanggit na malahininga. Ito po ang pahayag sa Roma o sa ikalawang Timoteo 3, 1 hanggang 5. Ito na. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw, panahon natin, ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Tuloy. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito na. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalaywan, kaysa maibigin sa Diyos. Eto na bakit malahininga ang marami. 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Bakit malahininga? Bakit hindi mainit, hindi malamig? Bakit isusuka ng Panginoon? May anyo eh. Anyo lang pala. Kunwari lang pala. Nagbabanal-banalan. Akala mo totoo. Kaya maging sa mga di umano'y mga tagapangaral, maibigin sa salapi, pagka walang suporta, hindi nakapagpatuloy sa paghahayag sa salita ng Panginoon. Sasamantalahin ko po ang sagutin ang nagtanong. Meron bang abuloy? Hindi po ginagawa ang abuloy sa panahon ng pagla-live. Ginagawa ang abuloy sa panahon ng pagsamba. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ikalawang Korinto 9:7. Meron ka bang support? Ang sagot ko po, wala. Sariling bulsa. Pero ang tanong, kung sakaling gagamit ang Panginoong Diyos, tutulong, tatanggapin po ba natin? Opo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagpakain, nagpainom, ako, sa akin nyo ginawa. Inuulit ko po ang nakasulat sa ikalawang Timoteo 3. Ito po ang pansinin po natin. Sa 5, 3 verse 5, na may anyo ng kabanalan, lagi, sa pagsamba. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, hindi ginagawa yung napapakinggang mensahe. Lumayo ka rin naman sa mga ito.
Anyo lang pala eh. Kahit sa mga tagapangaral, maraming anyo. Katulad po ng sinabi ko, pagka walang support, reklamo ng reklamo. Kaya ang tapat ang gagamitin ng Panginoong Diyos. Sa bilang 24:13, kahit ibigay sa akin ni Balak ang bahay na puno ng ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon. Kung ano ang kanyang sinabi, yon ang aking sasalitain. Kaya hindi after sa pera. Hindi after sa support. Kayang ipangaral, magagawa ng paraan ang pangangaral kahit sa kanyang sariling bulsa manggagaling ang pambili ng gasolina. Oh? Paano kung may nagpamerienda? To God be the glory. Oh? Kaya ang payo sa atin, balikan ko ang nasa Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. Sa 14, mga puntos na dapat nating tandaan, take note. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, merong anghel, merong gagamitin. Malahininga po ba siya? Po? Ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyang nawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ito na kausap niya, mga taga-sanlibutan, mga nagkukunwari na may anyo. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sapagkat ikaw ay malahininga at sinasabi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Eto na, etong sinasabi ng marami. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, may relasyon na ako eh. Lagi ako. Hindi ko na kailangan makinig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalaman na ikaw ang aba, kawawa ka pala. Kung ang sa tingin mo sa sarili, marunong at maralita at dukha at bulag at hubad, yan ang kausap niya, yung nasa labas ng ikapitong kapanahunan ng iglesia. Anong katunayan? Ito, 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin, hindi po piso, hindi pera na ipinipitaka. Revelation po ito. Kaya sabi ko, paborito ko ito eh. Apokalipsis. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay. Yung ginto, hindi yung naisasanla, na ipagbibili, hindi literal. Ito yung mga aral, dinalisay, sinuri, upang ikaw ay yumaman, upang ikaw maging totoo, makinig ka, bumili ka. At nang mapuputing damit, magbago ka, upang iyong maisuot, may apply mo, upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. At ng pangpahid sa mata, na ipahid ng iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Naalala ko yung awit na, meron pong awit na, yung kabayo, paano yun? Ako'y natatawa, Santong kabayo. Santong kabayo, ibig sabihin, santo ka pagka nasa loob ka, pero paglabas,
ano ka. Yan ang ibig pong sabihin. Anong sabi ng Panginoon? Anong katunayan na hindi yung nasa loob? Ang malahininga ito. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Meron po bang tumutuktok ng nasa loob? Kaya sa pagkakataong ito, kumakatok ang ating Panginoon sa ating mga puso. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya naman na nagtatagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Eto na, tandaan po natin. Ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapatid, ang Panginoon kumakatok, ayaw niya yung malahininga. Ang malahininga, nasa labas, ang panahon natin, Laodicea. Ang panahon natin, ang sitwasyon, ang kinalalagyan ng mga tunay na lingkod ng Panginoon. Nasa mundo pa sila, buhay pa sila. Nakakaranas sila ng pag-uusig. Kaya yung mga umuusig, ang sabi ng Panginoon, nagkukunwari kang totoo, pero anyo lang. Ako'y kumakatok. Pagka nagbukas ka ng pinto ng puso, ako'y papasok. Magiging kasalo mo ako. Ang tanong, meron bang malahiningang papasok sa kaharian ng langit? Wala. Kaya Mateo 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya wala po tayong karapatan mamili ng ating kapanahunan. Hindi ako pwedeng mamuhay sa panahon ng apostol. Hindi pa ako ipinanganak noon. Hindi ako pwedeng mabuhay sa panahon ni Martin Luther. Sa panahon ng Dark Ages, wala pa ako noon. Ang panahon ko ngayon, buhay ako. Buhay ako ngayong millennial. Na nasa Laodicea po tayo. Pero magtiis tayo. Mangaral tayo. Ang inaaralan po natin, nasa sitwasyong malahininga sila. Sinasabi nilang meron silang pananampalataya, pero ang totoo, kunwari lang. Kaya ang pahayag sa atin, magsuri tayo. Kaya ang payo sa atin, huling talata na aking babasahin, ang sabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko. Pakinggan po natin mga kapatid, ang huling talata at itutuloy po natin sa mga hinaharap. At na 18:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Kaya kung kayo ay kabilang sa mga nagkukunwari, na nasa totoo, nagkukunwari na may pag-ibig sa Diyos, pero hindi may apply ang panawagan ng Panginoon, lumabas ka diyan. Baka ang nangangalaga sa iyo, pagka wala ng support, iiwanan ka niyan. Kaya dito mga kapatid,
patuloy lang tayo, bumili tayo ng gintong dinalisay. Bakit nananawagan ang Panginoon? Ano bang nangyayari sa panahon natin? Tatawad po ako ng isang talata sa Roma 10, 2 hanggang 3. Ito po. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos. Opo, bibigyan kita ng certificate, diploma, pagkakilala. Datapat hindi ayon sa pagkakilala sa Diyos, wala sa katotohanan, malahininga ka. Sapagkat sa hindi mo pagkaalam ng katwiran, sariling opinion. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Matuto po tayong magpasakop sa Diyos. Huwag po nating alisin ang ikapito. Huwag po tayo kaagad humatol. Walang nagtitiis na malahininga. Walang tapat na malahininga. Walang bumili ng aral na kinig ng tunay na aral na malahininga. Ang umuusig. At salat sa kaalaman sa katwiran ng Panginoong Diyos. Sila po ang nasa kondisyong malahininga. Hindi mainit, kaya sabi ng Panginoon, payo ng Panginoon sa mga nasa ganitong sitwasyon, sa mga nagkukunwari, sa mga plastic. Ipinapayo ko sa iyo, magbago ka. Bumili ka ng gintong dinalisay. Magsalamin ka muna para makita mo. Ibig sabihin, magbasa ka, magsuri ka. Gayahin po natin ang mga taga-Berea. At pagka narinig mo, nagbukas ka ng pinto, pangako ng Panginoon, papasok ako. Kasama kita, kasalo kita. Magtiis ka hanggang sa wakas. Ang nagtitiis, siyang maliligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po ng marami. Hindi ka po nagpabaya. Pangako po namin sa iyo, lagi po namin ibinabalik sa iyo lahat ng kapurihan. Mga kasangkapan mo lamang po kami. Salamat po ng marami sa mga karunungan. Salamat po ng marami sa pagbibigay. Manatili nawa ang aming kaugnayan sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.